At kailangan, para lumagay ka at maging kaposisyon mo si Marcoleta, kailangan may tapang ng apog ka at may kapal ng muka. Biruin mo, alam mo na nakarecord at alam mo na merong mga iba't ibang mga media ang may hawak ng mga yon. Pero sasabihin mo pa din, wala akong sinasabing ganyan. Hindi ko sinabi yan. Oh, di ba? Ang hirap nun, mga bossing. Balikan natin yung mga DDS. Simulan natin kay dating Pangulong Duterte. Bangag si Marcos. Gumagamit ay pinagbabawal na gamot si Marcos. Sinabi niya yun, di ba? Sa mautog nila. Nando si Amy Marcos. Kinabukasan, binawi. Sabi, wala akong sinabing ganyan. Antibiotic lang man ang sabi ko. Patayin ako ni Marcos niyan. Di ba? Sinabi niya yon. Sino ang sumunod? Si Baste. Pagka kami ni General Torre, magsuntukan kami, bubugbog ko yan. Sa lalaki ho, pagka ganun ang sinabi mo sa kapwa mo lalaki, papatulang ka niyan, papalagyan. Ibig sabihin nun, sa mga lalaki, miski babae sa babae, ibig sabihin nun, paghahamon yung sinasabi mo. O, nilatagan ng boxing ring. Tapos lumipas yung linatagan ng boxing ring, bumiyahe ng Singapore. Pagbalik galing Singapore, hindi ko naman siya hinamon. Di ba? Pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Sino nagsabi nun? Kinabukasan na nasabi, wala namang pagbabanta sa buhay o wala namang pagbabanta ang sinabi ko. Mahilig sila sa ganyan. No? Yung kahit may record na, kahit alam nilang kayang isupalpal sa mga pagmumukha nila, yung video na na-record galing sa kanila, itatanggi pa din nila, mga bossing. There is no such as West Philippine Sea Marcoleta. At eto nga, yung huli. I-give up ang KIG na sinasabi niya, wala siya sinabing ganon. Nakita niyo, ang mga DDS, di ba ho? Sabi ni Legazpi, DDS, puro lang daldal, mga duwag naman. Oh. Ngayon, ito, mga kababayan, Bosita, versus Pulong Duterte. Pwede mo ba natin sabihin na ganon? Bosita versus Pulong Duterte. Kasi merong sinasabi si Pulong na nanigaw daw po si Congressman o dating Congressman Bonifacio Bosita ho, mga kababayan, doon sa bayan ng Davao. Ako ho, nakakasama ko dati yan. Kumparing buo ko si Congressman Bosita, no? Ex-Congressman Bosita, no? Kapag ka nakaharap nyo yan, mga bossing, pag nakasama nyo yan, pare, pag uwi ko, inuman tayo. Kung nanonood ka man. Pag nakaharap nyo yan, napakalumanay ng boses niyan. No? Galit na yan parang ang hina-hina pa din ng boses. Pare, ano sabi mo? Ganun pa nga yata ako nung nagiinuman kami. Hindi ko nakitaan o malayo doon sa pagkatao ni Congressman Bosita yung sumigaw ho. Eto, pakinggan nyo. Dahil may sinasabi si Pulong na nanigaw daw po si Congressman Bosita o ex-Congressman Bosita doon sa bayan ng Davao. Nung umiksena at nanigaw. Atras ko. Pinaiimbestigahan ni dating Congressman at retired Colonel Bonifacio Bosita ang alegasyong umiksena at nanigaw daw siya sa Davao City Hall. Hindi naman daw kasi ito nangyari, taliwas sa puna ni Davao City Representative Paolo Duterte. Yan ang... Kasi lalo na doon sa mga vlog ni Congressman Bosita, no? Talagang sumasagip ho yan ng mga kapwa natin, mga riders. Ang advokasya niya is sagipin yung mga nagmamaneho, yung mga driver, yung mga rider sa mga maling huli ho. No? Ngayon, ang ginagawa niyan, mga bossing, alam niyo, pinag-aaralan niya muna lahat. No? Tama ba tong rider na to na nagsusumbong sa akin?
Sa pagkamali, wala, hindi siya pupunta or whatever. Hindi niya papakialaman. Sasabihin doon sa rider, mali ka naman kapatid. Ganyan pag nagsalita yan. Ang dami nga nagsasabi na pagkakamalan na INC siya eh. Pero talagang ganun siya kalumanay. Mali ka naman kapatid, ganito, ganyan. Papagalitan pa yung rider. No? So ngayon, pag mali talaga yung huli, eh pumupunta yan. Sumusugod, pero kung paano, panoorin nyo yung lahat ng vlog niya. Malumanay magsalita yan. Ipinapaliwanag niya maigi nang may kababaan po yung boses. No? Ewan ko kung saan nakuha ni Pulong yung pinagsasasabi niyang nanigaw daw. Agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Sinagot na ni dating congressman at retired colonel Bonifacio Busita ang paninita ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa umano'y pagtaas niya ng boses sa ilang empleyado ng Davao City Hall. Sa pahayag ni Busita na siya ring chairman ng Irerespeto natin si Congressman Paulo Pulong Duterte at ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Maaaring mali lamang ang impormasyon na nakarating sa kanya. O siguro dinamdam kung sino man yung nakausap ni Congressman Busita. Sinigawan po kami dito. Baka ganun naman ang sinabi. Di ba? Ambar, pipa, Road Safety Advocates of the Philippines and Real Service Advocates of the Philippines. Sinabi niyang nirespeto niya si Congressman Pulong at ang lokal na pamahalaan ng Davao City at maaari raw na maling impormasyon ang nakarating sa mambabatas. Paliwanag ni Busita, siguro, biglang na lang, di ba? Ano sabi dito? Hinahamon ka namin, Sir Colonel RSAP Action. Kung totoong meron kang malasakit sa motorcycle community, punta ka sa Davao City. Mugun lang siya sa mga rider na Davaoeños kaugnay sa sinasabing paghuli sa mga motorsiklo sa aftermarket and muffler. Nakipag-ugnayan din daw siya sa opisina ng mayor at vice mayor para mag-courtesy call pero wala raw sila noon ayon sa kanilang staff. Git ni Busita, kailanman ay hindi raw siya nanigaw o nambastos ni numan kahit na suspect o criminal pa. Correct. Ako naniniwala ako dyan. May kababaan itong tao na ito. Yung kumbaga kababaan, ang boses niya malumanay No, kaya imposible. Hindi ako naniniwala kay Pulong. At para malinawan ang isyu, hiling ni Busita na paimbestigahan ni Congressman Pulong ang insidente at handa raw siyang makipagtulungan dito. Kapag mapatunayan sa investigasyon na mali siya, handa rin daw si Busita na humingi ng tawad sa mambabatas at sa mga Davao. May mga CCTV camera kayo dyan. Di ba? Ilabas ninyo. Ipakita ninyo. Iparinig nyo sa pamamayang Pilipino kung talaga bang nanigaw yung si Congressman Busita. No? Ganyan lang naman yan eh. News. Matatandaan sa isang Facebook post, sinabi Tandaan sa isang Facebook. ni Pulong na nakapagtataka dahil sa laki ng Pilipinas. Sa Davao para napiling obiksina si Busita. At kung gusto raw ni Busita na isulong ang kanyang advokasya, dapat idaan ito sa dialogo at hindi sa drama. Sinabi rin ni Duterte sa post na bukas ang lokal na pamalaan sa konsultasyon pero hindi sa sigawan at kayabangan. Si Busita ay dating kinatawan ng One Rider Party List. Saya, hindi. Si Congressman Busita, kung maalala ko, alam ko hindi siya lumagda o pumirma doon sa impeachment ni Vice Presidente. Yan lang yung pagkakaalam ko, ha? Kayo inaaway nila. Bahala kayo dyan. Anyway, mga boss, chipa mo, sir.